Pamagat po ng ating pag-aralan po ngayon sa mga oras na ito ay, bakit ang tao ay maraming kinatakutan po? Marami po silang inaalala sa buhay. Kung titingnan po natin doon sa kwento po sa Mateo 8:24 hanggang 26 po, dito po yung mga alagad po na sumakay po sila doon sa bangka kasama po ang ating Panginoon. At ang sabi nga doon, habang sila po ay naglalayag po doon sa bangka at natutulog po ang ating Panginoon. Ngunit sa mga oras na yun ay bigla pong lumakas yung alon at ang hangin. Doon po natakot po yung mga alagad at sila po ay natakot dahil ang sabi, lulubog po sila. At lumapit po sila doon sa ating Panginoon at humingi po ng tulong sa ating Panginoon. Ginising po nila yung ating Panginoon habang natutulog. At ang sabi nila, Panginoon, lulubog po tayo. Ngunit ano po ang sagot ng ating Panginoon? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Isipin mo mga kapatid, matagal na po nilang kasama-kasama yung ating Panginoon. Ngunit hindi pa nila kilala. Dahil natakot pa rin po sila. Dahil sa mga oras na yun na nakita po nila yung bangka na lulubog at parang papasukin na po ng tubig, natakot po sila. Ganoon rin po sa ating mga buhay spiritual mga kapatid na marami pong dumarating na mga alalahanin o mga kinakatakutan sa ating buhay. Ngunit ang nais po ng Diyos ay huwag po tayong matakot sa mga bagay na yun. Dapat po isurrender po natin sa Diyos sapagkat nung tumawag nga po sila sa ating Panginoon, nandyan po lagi ang ating Panginoon na handa po sagutin. Huwag tayo pa humingi ng tulong. At kung ano man po mga alalahanin o kabigatan sa ating buhay ay alam natin kung sa sarili na natin po ito ay hindi po natin kaya dahil mas stress na tayo po doon sa kakaisip. Kaya sabi nga dito, ilapit po natin ito sa ating Panginoon dahil siya po ang kasagutan po doon dahil magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoon. Dahil sabi nga rin po dito sa Mateo 14:29-31, ang sabi nga po dito na yung sa sitwasyon na ito na si Pedro po, tinawag po ng ating Panginoon. Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Halika rito, lumapit ka sa akin. At naglakad po si Pedro doon sa tubig po. Habang siya po ay naglalakad ay biglang lumakas yung hangin at nagkaroon po ng alon. Ano po ang nangyari? Natakot po si Pedro dahil sa mga pangyayaring iyon at bigla po siyang unti-unting lumubog. Ngunit nung siya ay palubog na, sumigaw siya sa ating Panginoon, Panginoon, tulungan mo po ako. Ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Inabot siya at inangat po doon sa kalagayang iyon. Kaya sinabi sa kanya ng Panginoon, napakaliit ng iyong pananampalataya. Kaya sa mga bagay na in time na nandyan po tayo sa mga trouble, hindi naman minsan maiwasan yun na matakot tayo. Siyempre normal yun sa tao na, halimbawa, lulubog ka. Normal lang po yun na matakot tayo. Ngunit ano pong sagot ng Panginoon? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Ang nais po ng Panginoon na ipabot po ay magtiwala po tayo sa ating Panginoon. I-surrender po natin ang ating sarili sa Kanya at siya lamang po ang ating lapitan at wala na pong iba, mga kapatid. Kaya kung titingnan po natin yung sitwasyon na ito, yung sa dalawang kalagayan, yung sa bangka, yung si Pedro na naglalakad po sa tubig, pareho po silang natakot. Bakit po? Dahil po, kulang po sila sa pananampalataya, mga kapatid. Kaya po sila natakot, mga kapatid. Ngunit, ang nais po ng Diyos ay huwag po tayong matakot. Dahil, ang nais po ng Diyos, magtiwala lamang tayo sa Kanya at manalig. Dahil ang sabi nga dito sa Lucas 17 verse 5 na sinasabi ng mga apostol, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig sa Diyos. Dito po, ano pong hiningi nila? Pananampalataya. Dahil alam po nila na kulang po ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya napakalaga po na sa ating mga alalahanin o mga kinatakutan sa buhay, napakahalaga po na ipasako po natin ito sa Diyos dahil kung sarili lang po natin ay hindi po natin ito kaya, mga kapatid, dahil wala po tayong kakayahan upang malutas po yung mga suliranin o mga problema na ating hinaharap, mga kapatid. Dahil sabi nga, minsan mayroong marinig ka na, mayroong akong problema, ngunit walang solusyon. Ibig sabihin, kapatid, hindi problema yun dahil walang solusyon. Dahil ang lahat ng problema po ay mayroong solusyon, mga kapatid. Ibig sabihin po, kung hindi po kayang lutasin, huwag mo nang isipin dahil ipasa Diyos mo na lamang, mga kapatid. Dahil ang Diyos po ang gagawa po ng solusyon sa ating mga hinarap o sa ating mga problema, mga kapatid. At hindi, normal na naman po sa buhay natin na magkaroon po tayo ng mga plano po sa ating future, sa ating hinaharap balang araw po, mga kapatid. Ngunit, kung titingnan po natin, mga kapatid, na
Ang nais lang po ng Panginoon sa atin na dapat lahat po ay ipagtiwala lamang natin po sa Kanya. Kaya dito po na bakit maraming mga taong kinatakutan o mga alahanin dahil kulang po sila sa pananampalataya. Ano pa po? Bakit maraming mga taong natatakot o sobra po sila nag-aalala? Dahil ano po? Kulang po sila sa kaalaman ng mga pangako ng Diyos o salita ng Diyos. Kung titingnan nga po natin, marami pong pangako ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Ngayon po, kung hindi po natin alam ito, paano po natin malalaman yung mga pangako ng Diyos? Kung titingnan nga po natin sa 1 King 8 verse 25, nandito po yung nanalangin po sa aring Solomon sa ating Diyos. Na ano pong sabi niya? Panginoon, ibigay mo po yung mga pangako mo doon sa bayang Israel. Katulad, dahil alam po ni Haring Solomon yung pangako po ng Diyos sa kanyang amang si Haring David. Dahil kung alam natin po yung pangako ng ating Diyos sa ating buhay, pwede po natin itong hiling. At alam naman po natin na ang Diyos po ay hindi sinungaling. Kung ano po yung kanyang mga pangako po sa kanyang salita, alam natin po na ito ay kanyang gagawin, mga kapatid. Kaya dito po, humingi po si Haring Solomon at alam niya na tutugunin po ito ng Diyos dahil dyan po ang pangako ng Diyos sa kanyang amang si Haring David. Kaya napakalaga po na alam po natin yung mga pangako po ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At dito rin po, paano po natin malalaman yung mga pangako po ng Diyos? Dapat po, sabi nga po dito sa Matthew 6:33, ito po yung halos memory verse natin lahat na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya pag sinabi ng Diyos na, unahin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Anong pangako ng Diyos? Lahat ng inyong pangangailangan ay idaragdag niya sa ating buhay. Kaya napakalaga po na alam rin po natin yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil ang sabi nga po, idaragdag ang inyong mga kailangan sa ating buhay. Kaya nandito po na dapat po alam po natin yung mga pangako ng Diyos. At gano'n rin nga po, paano natin malalaman yung mga pangako ng Diyos? Wala po tayong alam sa kanyang mga salita. Siyempre, wala po tayong idea kung ano yung mga pangako ng Diyos. Kaya, sinabi nga po dito sa Joshua 1:8 na, huwag niyong kaligtaan basahin ang aklat na yaon. Pagbulay-bulayan niyo ito araw at gabi upang matupad niyo ang nakasulat doon. At sa gayon, maging matagumpay kayo sa inyong mga gagawin. Kaya dito po, napakalaga po na alam rin po natin yung salita ng Diyos na lagi po tayo nagbulay-bulay po, mga kapatid. Dahil kapag alam po natin yung salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng idea kung ano po yung nais ng Diyos sa ating buhay. Dahil wala po tayong kaalaman tungkol sa kanyang mga salita. Paano po natin malalaman po yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kaya napakalaga po na sa ating mga alalahanin o sa mga ating mga kinakatakutan sa ating buhay ay ipagtiwala po natin ito sa Diyos sapagkat nandyan lamang po ang Diyos na lagi pong tumutugon sa ating mga panalangin, mga kapatid. Ano pa po, mga kapatid? Bakit maraming kinatakutan o alalahanin ang mga tao? Ang sabi nga po dito, kulang sa panalangin. Kaya napakalaga po na in time na nandyan po tayo sa mga alalahanin o sa mga problema, nandyan po, dapat idalangin po natin sa Diyos dahil napakahalaga po yung panalangin sa bawat isa sa ating mga kapatid. At minsan po, mayroon po tayong mga panalangin na kagad-agad ay tinutugon po ng Diyos dahil ang sabi nga doon na minsan naman po, ang panalangin natin ay hintayin po natin, hindi naman kagad-agad sinasagot ng Panginoon. Pero mayroon pong perfect time po sa ating mga pinapanalangin na ipagkaloob po ito ng Diyos. At mayroon rin po minsan na ang panalangin po natin ay hindi po sinasagot ng Diyos dahil mayroon pa po siyang mas magandang plano doon sa mga pinapanalangin natin, mga kapatid. Kaya ang sabi nga po dito sa James 5 verse 13 na, may tiisin ba ang sino man sa inyo? Manalangin kayo na may kagalakan at umawit kayo ng papuri sa Diyos. Kaya katulad nga po sa ginagawa natin sa pag-umpisa na mag-worship tayo po ay nagpupuri po sa ating Diyos sa pamamagitan ng pag-aawit po, mga kapatid. Kaya napakalaga po, at ang sabi nga po dito, manalangin kayo. Kaya napakalaga po na lagi po tayong nanalangin sa Diyos. At huwag po na tayong doon na manatili lang po tayo sa na mag-iisip o magmumukmuk lamang na mag-iisip po sa mga problema. Idalangin po natin dahil
Hindi nga po natin ito kaya po sa sarili lang natin. Dito rin po sinasabi sa Pilipos 4:6 na ang sabi dito, huwag kayong mabalisa sa limang bagay, sa halip hingin ninyo ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat sa Diyos. Kaya dito nga po, mayroon pa tayong kabalistahan sa ating mga puso, sa ating mga isip. Ang sabi dito, manalangin kayo ng may pasasalamat. Kaya lagi po tinuturo dito sa atin ng Diyos na manalangin po tayo mga kapatid. Dahil malaki po ang magagawa po ng ating mga pananalangin mga kapatid. Dahil ito po ang parang daan po natin upang makikipagkausap po sa ating Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Dahil ang sabi nga po sa 1 Thessalonians 5:17, maging matyaga kayo sa pananalangin. Ibig sabihin po, huwag kayong tumigil sa pananalangin. Manalangin po kayo sa anumang sitwasyon o anumang mga hinarap natin na mga circumstance o mga problema. Patuloy po tayo mananalangin sa ating Diyos na buhay mga kapatid. Kaya dito po kung titingnan po natin ano po ang dapat natin gawin pag marami po tayong alalahanin at kinatakutan. Manalangin mga kapatid. At gano'n rin po, bakit po tayo natatakot o marami po tayong alalahanin? Kulang po tayo sa pagtitiwala sa Diyos mga kapatid. Dapat po magtiwala po tayo sa Diyos. Dahil ang sabi nga po dito sa 1 Peter 5:7, ipagtiwala ninyo sa Kanya ang inyong alalahanin at sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Kaya ang nais ng Diyos, ipagtiwala po natin ang ating mga alalahanin dahil nandyan lang po lagi ang Diyos na nagmamalasakit po, handang tugunin po ang ating mga nilalapit sa Kanya mga kapatid. Kaya kulang na tayo sa pagtitiwala. Ang sabi nga po dito, sa Mateo 6:26, tingnan masdan ninyo ang mga ibon sa kalangitan. Sila po ay hindi nagtatanim, hindi po sila nag-aani, o hindi po sila nagtitipon ng kanilang makakain. Ngunit, anong sabi dito ng Diyos? Sila po ay pinakain ng Diyos. Ngunit, ang sabi po dito ng Diyos, kayo pa kaya higit na mas mahalaga sa mga ibon. Kaya, dito po pinapakita na kung ano mga problema natin sa mga financial natin o mga pangangailangan natin sa atin. Normal na naman yun. Siyempre po, lahat tayo po ay nag-iisip po ng ating future. Pero ang nais po ng Diyos, ipagtiwala po natin sa Diyos sapagkat inalintulan nga po tayo yung ibon nga, isipin mo, hindi po sila nagtitipon o tatanim ng mga tanim. Ngunit sila po ay pinapakain ng Diyos. Ngunit ang sabi ng Diyos, kayo pa kaya na higit mas mahalaga doon sa mga ibon. Kaya napakalaga po na ipagtiwala po natin sa Diyos kung ano bang mayroon po tayong mga alalahanin o mga kinakatakutan po sa ating buhay. Kaya marami po ang taong kinakatakutan at alalahanin sa buhay. Bakit po? Kulang rin po sila sa kasiyahan sa Panginoon. Joy, yung nagmumula po sa Panginoon. Bakit po? Ay, siyempre po pag may problema ka, lagi ka nag-iisip. Lagi kang nag-iisip po anong gagawin mo. Pero ang nais ng Diyos sa buhay ng tao ay i-enjoy po natin ang ating life dahil maiksi lamang po ang ating buhay. Dahil ang buhay natin dito sa mundong ito ay temporary lamang po. Kaya minsan po, yung mga tao, nililibang na lang yung sarili. Halimbawa po, nagbibidyo ka tapos kakanta ng My Way. Ang problema doon, babarilin. Nainggit yung mga tao, sabihin nila, nagpakasaya ka. Kaya, pero ang nais po ng Diyos ay i-enjoy natin yung ating buhay. Huwag po tayo magmukmuk doon sa mga problema nating inaharap dahil kung nainggit mo sila, bayan mo sila. Kung mainggit sila, yung mga kapitbahay mo, yung mga, kung masaya ka, ang importante po, wala po tayong inalabag doon sa kalooban ng Diyos. Kung ano po ang nais ng Diyos sa ating buhay, dapat, yun na po ang gagawin natin. Huwag na po tayong magpakasaya doon sa mga bagay na makasanlibutan, mga kapatid. Ang nais naman ng Diyos, i-enjoy our life, para lamang po upang maparangalan po natin ang Diyos sa ating buhay po, mga kapatid. Kaya dito po, kung titingnan natin po sa mga nabanggit nito na bakit marami pong mga tawang natatakot o naalala sa kanilang buhay. Dahil, una po, ano po ang sabi dito? Kulang po sila sa pananampalataya. Pangalawa po, kulang po sila sa kalaman sa pangako ng Diyos at salita ng Diyos. At pangatlo po, kulang po sila sa pananalangin. At pangapat po, ay kulang po sila sa pagtitiwala ng ating Diyos, sa ating Diyos. Kaya, napakalaga po na
in time of trouble po, nandyan lang po lagi ang Diyos. Katulad po nga doon sa kwento, yung sa mga alagad at doon sa kay Pedro na lumubog, na in time of trouble sa kanilang mga problema o kanilang mga hinaharap sa buhay ay tumawag lang po sila sa ating Panginoon at nandyan po lagi ang Diyos na handang sumagip sa atin upang tugunin po yung ating mga hinihiling at ating mga panalangin, mga kapatid. Kaya baka na, medyo mapahaba ko, kaya Ayan, dagdagan mo pa. baka sa sunod naman yung iba. Kaya maraming salamat po sa mga oras na ito, sa ibinigay po ng Diyos sa kanyang inais yung paabot sa atin na huwag po tayong laging ipadala yung ating sarili doon sa pag-iisip o doon sa ating mga problema. Dahil normal lang naman po yun na mag-isip tayo, pero dapat po ay mananampalataya po tayo sa ating Diyos na nandyan na po siya lagi na handang tumugon at magdinig po ng ating mga panalangin. Kaya salamat po sa mga oras nito sa salita ng Diyos na ayaw po na ito ay tumimo sa inyong mga puso at ito po ay ating may sa buhay.